ng iyong banal na mensahe. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin umagagawa at pangutdalangin, hallelujah, ng aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Will Disalmeda, aking sinasuwain magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan, lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, the highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our joyous Jesus. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeida family, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mangaral, sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, at sa lahat na ating mga webcast viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin may mahal ang 2 Korinto 5:27. Basahin po natin sa Tagalog at Ilocano version. Second Corinthians chapter 5 verse 27. Second, dito po sa Banal na Aklat, mga minamahal ng 2 Korinto, Kapitulo 5, 27. 27 po. 2 Corinthians 5:27. 2 Corinthians? 21 lang po. 5:17 pala. 17. Dito po sa Banal na Aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Kaya't kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila ay pawang naging mga bago. Amen. Ilocano Praise version the Lord. po. Dito po sa 2 Korinto 5, ang talatay 17. Gapuna no ti maysa adda ken Kristo, isubaro aparswa, dagiti adaan napalabasdan, adtoy nagbalinda abaro. Amen. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Everybody say, praise the Lord. So tayo po, minamahal, ay kilalang Christian nation, no? At proud na proud po tayo na 80% o more than 80% ay Kristiyano. Amen. Pero kung basihan po natin ang nakasulat sa Biblia, isa pong malaking katanungan. Totoo ba to? Na 80% sa Pilipinas ay Christian? Baka naman baliktad. Baka 20% lang. Amen. O baka hindi pa nakaabot ng 20%. Di ba? Dahil sabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Oh, bago lang tayong nag-alaala sa
tinatawag na Holy Week, di ba? Yung ang ating mahal na Pinoon ay pinako sa cross. Mayroon pa tayong foot washing. Celebrate lahat yan, no? Mayroon din tayo. Yung 7 last words. Mayroon din tayo. So yung foot washing, sa ating kinagis ng relihiyon, ang nagfo-foot washing lang yung religious leaders. Di ba? Yung mapare lang. O mga obispo. O sila lang. Sa atin, halos tayong lahat. Amen. At hindi lang ito simbolikal. Ngayon lang naikwento ng beloved wife ko. Mayroon siyang nilinisan na batya na kahit anong sabon niya, hindi na tatanggal yung stain. Ano bang Tagalog ng stain? Hindi yung parang ano ba Tagalog ng stain? Yung kahit anong sabon mo, nandyan pa rin. Mancha. Parang kung sa damit pa, mancha. So, kahit anong sabon niya, hindi natatanggal doon sa alam mo yung parang takip ng ano, yung, di ba, doon pinatong yung palo, doon hinugasan, yung takip ng balde, no? Yung takip niya. Tapos yun ang ginamit nung nag-foot washing yung dalawa kong anak na babae diyan sa preacher's area. So, binigay niya yon, pero marumi nga dahil hindi talaga natatanggal yung mancha. Binigay niya. So, doon sila nag-foot washing yung dalawa kong anak na babae. Sabi nga hindi niya ikuninto yung baka tawanan daw siya. Tapos nung katapos ng foot washing yung dalawa, tinapon na niya yung tubig. Ang laking gulat niya, minamahal. Napakalinis na yung takip ng ng balde. Bakit natanggal yung mancha? Natanggal yung mancha na paulit-ulit ng sinasabunan, hindi talaga natatanggal yon. Bakit nung ginamit sa pag-foot washing, hindi naman nilinisan yung takip? Basta doon lang pinatong yung paat. Nag-foot washing silang dalawa. At nung tinapon niya yung tubig, ang linis na ng batya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, yung takip ng batya. So, ibig sabihin, pinakita ng Malapinon sa kanya na hindi lang yun simbolikal. Amen? Pag inaalaala natin yon, mayroon talagang himala na mangyayari sa buhay natin. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, magugulat ka, marunong ka ng magpakumbaba. Marunong ka ng maglingkod sa kapwa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So yan yung sinabi ng kanina, bagong nilalang ka na. Dati nung ikaw ay feeling busing-busing, naintindihan yung busing-busing? Busing, feeling feeling hari o rina? Busing-busing. Dahil doon, natuto tayo na paglingkuran ang kapwa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kung kayang linisin ng mahal na Panginoon yung batya na yon, na hindi naman sinabunan, nandun ng mancha, lalo ng ating kaluluwa. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi, balik tayo doon sa 80% or more than 80% Kristiyano ang Pilipinas. Kung totoong Kristiyano ang Pilipinas, yung 80% na yon, naku, grabing pagpapala na sa atin.
Kasi pangako ng Diyos yan eh. Na ibigay ng Malapino ng blessings pag ang mga tao ay matuwid sa kanyang harapan. Amen. Oh. Patunay na hindi po tunay na Kristiyano ang Pilipinas. Oh, mayroon bagong batas. Oh, hindi, dati ng batas yan eh. In-announce, bawal nang mag-inuman sa kalye. Yung maglatag ng lamesa at mag-inuman sa kalye, sa gilid ng kalsada, bawal na. O, kung mayroon po kayong mga loved ones na mahilig sa ganyan, at itawag ng kapitbahay, magulat na lang kayo, may patrol at damputin na sila ng pulis. Dati na palang may batas na ganun. Hindi lang ma-implement. O ngayon, bawal na. Stricto na sila. Kung gustong mag-inuman, sa loob ng bahay. Sabi ko nga kanina sa Bible study sa pulis, lalo magkagulo. Pag sa loob ng bahay, magdala ng barkada yung lasinggero doon, tatay, yung lasinggero, dalhin yung mga barkada, ay mag-away yung mag-asawa pagkatapos ng inuman. Kasi siya ang maiwanan ng mga hugasan, tapos yung mga bata na hindi alam yung inuman, nakikita yung nag-inuman, di matuto tuloy. Amen? O baka naman yung asawa, mag-join na lang. Mag-join nila sa inuman. Tapos maya-maya, magkagulo sa loob ng bahay. O magkaroon ng relasyon yung mga barkada ng lalaki doon sa asawa niya. O kung malasing na, baka, kasi sabi nila, nandoon yung, pag may inuman daw, nandoon yung gulo, nandoon yung sexual harassment, paano ngayon kung lasing na yung mga barkada? O di ba, magkagulo. So sabi ng mga pulis, tama. Hindi solusyon yun. Lalong dinala mo yung gulo sa loob ng bahay. So ang solusyon ay maglingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. So wala yan sa reliyon. Kasi may reliyon sila. Walang pagbabago eh. So tama lang yung ginawa ng mga pulis. Tayo ang kinuha dahil nakita nila na habang tayo nangangaral sa kanila, may pagbabago na naramdaman sa buhay nila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sana, i-stricto ng gobyerno yan para makulong nga talaga yung mga nagiinuman. Kasi nagdudulot ng gulo yan eh. Sa mga kalsada, hindi ka makadaan, tapos maya-maya nagdodroga na sila, tapos unang dadaan sa saksakin. Mayroon mga ganon. May nagpatutuo sa Tugigaraw niyan. Nung nasa bisyo pa sila, ang kanyang mga barkada ay mga matataas ang posisyon ng mga magulang. May anak ng judge, may anak ng colonel. Sila nag-inuman sa tabi ng kalsada, madaling araw. Tapos sabi ng isa, ang unang dadaan, sasaksakin natin. Lasing na sila, high na sa drugs. Sige, sasaksakin natin. Unang dadaan. May unang dumaan. Siyempre wala na, rogi-rogi na sila. Sinaksak. Tapos takbuhan sila. Binisita pa nila doon sa punerarya. Yung sinaksak nila kasi namatay eh. Binisita nila doon. Hindi naman alam kung sinong nagsaksak. Kasi madaling araw. Binisita nila, ganun sila ka-brutal. Sinaksak nila, namatay yung sinaksak nila, at binisita pa nila. Kasi, sino naman ang mag-isip na silang nagsaksak? Anak ng businessman, anak ng mataas ang ranggo sa pulis, anak ng abogado. Talagang yung barkada nila talagang may sinasabi. Nagulat sila nung sinilip nila doon sa kabaong, ang sinaksak nila yung inutusan nilang
bumili ng pulutan. Ang pagbili pa ng pulutan, bigyan lang nila ng konting pera, sabi, nakawin mo na yung iba. Kasi sino naman ang tindirang hahabol-habol doon mananaksak na ng talagang kilalang mga drogista. So, konting pera lang, tapos bibili ng pulutan, bahala ka na, nakawin mo na yung iba. So, yun pala ang dumaan. Hindi na nila nakilala, sinaksak nila. Tingnan mo. Grabe. Tapos, napunta siya sa Jesus Miracle Crusade, nagbago ang kanyang buhay. Pero yung kanyang mga barkada, yung kanyang mga, yung iba na kulong, yan, ang iba na patay. So, walang ibang solusyon. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kung ayaw nilang pumasok dito at ayaw nilang maglingkod dito, sa kulungan kayo papasok. Sana mapunta sa Isabela Provincial Jail kasi mayroon tayo doon. Lahat ng mga papasok doon, binabautismahan natin, di ba? So, more or less 200 nang nakulong dyan. Yung 200 na yan, bautismado na lahat. Maliban na yung kapapasok lang. Ini-schedule na naman. May papasok naman, mga 20, 30, sobra sa 10. O schedule by bautismo ulit, bautismo na naman tayo. So, yung Isabela Provincial Jail, malaking tulong sa gawain, lahat ng mga kriminal o may kaso sa buong Isabela na nakulong diyan, nakarinig ng Ebanghelyo, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Tapos, mayroon silang araw-araw yata, nagpupuri sila dyan. Oh, pinapalabas sila. Mayroong pressing area dyan, nagpupuri sila. Parang pastoral house lang ngayong kulungan Baka pagdating ng rapture, lahat ng mga kulong dyan, na rapture, yung mga jail guards, saka mga official din, yun yung mga maiwan. Dahil, maliban ng kapatiran natin, meron tayong kapatiran dyan, mga jail guard, may mga official. So, yan yung pattern. Bawal magdala ng cellphone doon. Bawal magpicture. Pero kung Jesus Miracle Crusade niya, nagbibideo tayo doon. Kahit i-post natin, pabor naman sa kanila yon dahil ang pinupost doon ay mga preso na nagbagong buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At saka hindi nagugutom ang mga preso doon. Nakikita namin yung stock ng bigas nandun, dami. 100 sacks yata yun. Tapos pag alas 4 na ng hapon, makita namin yung mga ulam nila, mga adobong manok. Sarap. Oh. Pero dati, nagrarayot yan. Nung hindi nasulo ang Jesus Miracle Crusade, dati dahil may Lunes, may Martes, iba't ibang relihiyon, nagsusuntukan din, nagdidebate. So, ang solusyon ng jail warden, isa na lang, Jesus Miracle Crusade. O, pagpasok ng Jesus Miracle Crusade, rebaptize lahat. Ang payapa ng kulungan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, lahat na kulungan, sana dapat ganon. Amen. Lahat ng mga kampo ng kapulisan, dapat Jesus Miracle Crusade ang mangaral. Lahat ng mga kampo ng kasundaluhan, dapat Jesus Miracle Crusade ang chaplain dyan. Oo. Sino pang lulusob sa atin? Tapos, ating mga public official. Kung totoong magnanakaw sila, pag hindi sila magsisi, kulong sila. Amen? Mayroon lang nga ngayong batas na gagawa sila ng death penalty sa mga korap. Sabi naman ng mga politiko, huwag naman marahas. Masyado namang marahas. Takot pala silang ma-firing squad. So, before it's too late, kasi mangyayari talaga yan. Yung claim na 80% Christian, mangyayari talaga yan pagdating ng panahon na totoong Christian yung 80% sa populasyon ng Pilipinas. Pag mangyayari yan, diyan na mag-umpisa
aangat na ang ekonomiya ng bansa dahil wala nang magnanakaw. Amen? Oh, at diyan na ibibigay ng Malapino yung mga nakatagong mga kayamanan. Oh, niloob ng Malapino na binumba yung Middle East na yan, sila na nag-away-away ngayon. Muslim sa Muslim na. Iran versus Saudi. Versus Qatar, versus UAE. Oh, sila na. Wala na. Sumabog na yung kanilang mga pundo doon na billions of barrels. So, dito na daw sila mag-drill sa Pilipinas. Oh, blessing in disguise. At katuparan ng sinabi ng mga pastor, before rapture, makaranas muna ng kasaganahan ang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, pag makaranas sa kasaganahan, magtataka ang buong mundo, bakit biglang pinagpala ang Pilipinas? At doon na tayo, taas no, kahit ano magsabi, mayroon kasi kaming totoong Diyos. Ang Diyos ng Israel. Amen? Oh, di ba? Sa Isaiah 45:3, pinangako ng Diyos kay Cyrus. Actually, si Cyrus, hindi naman siya sumasamba sa Diyos ng Israel. Kaya lang, sabi ng Malapidon, para mapatunayan mo na ako ang Diyos ng Israel. O, di ba? Mabasa mo yan sa Isaiah 45:3. Pagbasahin mo yung verse 1, ang tinutukoy din si Cyrus. Payamanin ang Persya, ngayong Iran na yan, Iran. Panahon ni Cyrus kasi, King Cyrus, Persya ang tawag niyan. Payamanin ng Diyos ang Persya, yung mga nakatagong kayamanan, yung pong mga nakatagong kayamanan, yung po yung langis, mga natural gas. Yung mga nakatagong kayamanan ay ibibigay kay Cyrus para yayaman ang bansa ng Persya para magtagumpay siya laban sa Babylonia. So ano po yung Babylonia? Yun po yung Iraq. Yung Mesopotamia, yung Babylonia, yung Iraq. So kailangang yayaman ang bansang Persya sa pamuno ni Cyrus para magtagumpay siya against Babylon. O sa ating panahon ngayon, minamahal, mayroon pong tinatawag na spiritual Babylon. Ang spiritual Babylon ay yung po yung pinaka makapangyarihang relihiyon na siya ang humahawak sa buong mundo. So, kailangan ang tunay na gawain ng Malapinon, ang tunay na iglesia ng Diyos ay pagpapalain para labanan ang Babyloniang relihiyon. Amen. Sa paano mo labanan? Makipag-gira ba tayo? Hindi po. Spiritual battle. Yung crusade. Yung crusade, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, lahat kasi ng mga bansa, karamihan sa mga bansa na mga mayayaman, ay hawak ng reliyon yan. O, di ba? Ang India, ano bang reliyon ng India? Buddhism? Hinduism. Hinduism. Mayaman ang India. Hawak ng Hinduism yan. Ang Roma, Catholicism, di ba? Ang Israel, Judaism. Reliyon dyan, hawak. Ang Great Britain, Church of England. Yung Anglican. Hawak ng Church of England yan. Ang Iran, Islamic. Di ba? Ganon din ng Amerika. Puro hawak ng reliyon yan. Hawak ng reliyon. So, hindi mo basta-bastang makumbinsi yan dahil sabihin nila, ang aming Diyos totoo. Dahil mayaman kami. No? Mayaman kami.
Pero pagdating ng panahon, pag iangat na ng Malapinon ng kanyang bansa, at ibabagsak ng Malapinon yung mga bansa na hawak ng reliyon, doon na sila titingala at manikluhod sa pangalan ni Jesus. Naunawaan natin? Lahat na tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. So wala pong hindi manikluhod at sasamba sa ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kasi ngayon, iba't ibang tinatawagan eh. May Allah, may Yahweh, may Lord. Ano pang mga tawag nila? Pero sa pagdating ng panahon, isa lang na lang tatawagan. Jesus. Everybody say, praise the Lord. Diba? Sa Pilipos 2:10, basahin po natin. 2:10 ng Pilipos. Philippians chapter 2, verse 10. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng tiga Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 10. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa sa langit at ng nangasa sa ibabaw ng lupa at ng nangasa sa ilalim ng lupa. Amen. Ilocano version. Dito po sa taga Pilipos 2:10 sa Ilocano version, sabi rito, kunana dito ay kakabsat, tapno itinagan ni Jesus, isu amin at tumeng, agparintumeng, dagiti adda sa dilangit, dagiti adda iti daga, ken dagiti adda iti uneg ti daga. Amen. That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. So, kanino po sila luluhod? Kanino po sila magtirapa? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kahit yung mga taong nagsasabi na ang Panginoong Yesus ay tao lang, luluhod pa rin. Yung nagsabing ang Panginoong Yesus ay propeta lang, luluhod pa rin. Kahit ang mga Hudyo, na ang sabi nila, si Jesus ay kababayan lang nila, luluhod pa rin. Wala silang magawa. Ngayon, umpisa ng naramdaman nila. Dahil yung mga missile na galing sa Iran, hindi na nila masasangga. Lumulusot na. Paano lang masangga yun? Pagputok, biglang mag-splinter? Hindi lang isang drone. Paglipad, isang drone. Pagbagsak, biglang pumutok. Halimbawa, nasagip nila yon, pagputok ng ganon, nag-splinter. 20 na. Ang bababa, masangga mo ba yung 20? O kahit 10. So nagreklamo sila, bakit sila ginamitan ng ganon? Yung pagputok biglang mag-scattered. Wala na. Hindi na mapigilan yan. Kahit ano pang ilang beses na nagbanta si President Trump. Within 48 hours, hindi pa yun, ayaw pa rin. Within 3 days, 4 days, hanggang bukas daw. Hanggang bukas. Pag hindi pa rin susuko ang Iran, mayroon silang gagawin. Pasabugin nila ang desalination. Yung water desalination, yung tubig na dagat, i-convert into water. Kuwan po yan, parang refinery yan. Yung nire-refine nila yung tubig, dagat, gawing tubig na mainom. Pag yun ang pasabugin, ano lang inumin ng Iran? Tapos sabi naman ng Iran, pag gagawin nyo yan,
Pasabugin din namin ang water desalination ng mga neighboring countries like Qatar, UAE, Bahrain, Saudi Arabia. Di sila na magpapatayan na. Mauhaw na sila lahat. Grabe. So, babagsak ang ekonomiya talaga dyan. Back to zero. Sabi nga ni President Donald Trump, gagawin daw nilang, ibalik daw nila ang Iran sa panahon ng Stone Age. Alam mo yung Stone Age? Panahon ng Stone Age, ang ginagamit ng mga tao, bato. Ang bato, pangputol ng kahoy, yung matulis na bato. Kasi Stone Age, mayroong Bronze Age, no, Iron Age, gano'n yan eh. Yung Stone Age, yung parang balik ka sa, ang ginagamit ng mga tao, bato. O, pag maggera sila, bato din. Magbatuan, ganyan. Ibig sabihin, back to zero. Pwede yun. Pwede mangyari yun. Back to zero talaga sila doon. Milyon ang mga matay. Kung hindi sila makinig sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, ang Pilipinas ay kilala the only Christian nation in Asia. Oh. So isipin mo buong Asia, kasama na ang, di ba kasama ang Iran sa Asia? No? Middle East lang tawag lang, pero Iran yan, sa continent yan, Iran sila. Pag mayroong international na basketball, kasama sila, di ba? Oh, kasama sila sa Asia. Yung Iran, pati Israel yata kasama na. Kasama yan. Jordan, yan. Oh. Sa buong Asia, pinalad tayo, pinagpala. Pero hindi pa nga totoo eh. Only Christian nation sa pangalan pa lang. Dapat magkatotoo. Amen. Pangalan at sa gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa Roma 12:2, 12:2 ng Roma, ating pong basahin. Roma 12:2. Hallelujah, praise the Lord. Ito po sa panalaklat ng Tiga Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Ilocano version. Dito po sa Roma 12, ang talatay 2, Ilocano version. Kaya't di kay umabuloy, ito'y lubong, no di kat agbalbaliw kayo, gaputi pan nakapabaro ti isip yu, tapno mapaniknikan nyo, no anya tinasaya at makayayo ken nananay apagayatan ti Diyos. Amen. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Perfect will of God. So balik tayo doon sa bawal na yung inuman sa kalye, araw o gabi. So mayroon pa. Bawal na yung maglakad o lalabas sa bahay na nakahubad. Hulihin din ng pulis. Unti-unti, no? Sabihin ng mga kapitbahay nyo, ay tama pala sila brother. Tama pala sila sister. Na pag lumalabas, nakadamit talaga. Hindi lang lumalabas, kahit sa loob ng bahay, nakadamit tayo. Amen? Ngayon, huhulihin na sila. Bawal. Kung maaari daw may sando, okay pa yun may sando sa kanila. Sa atin, kahit nakasando, hindi pwede. So, sa kanila, kung nakasando, pwedeng lumabas. Kaya lang, kung nakahubad, huhulihin at ikulong. Maganda. Papunta na tayo doon. Dahan-dahan. Amen. At bawal na rin yung laglagpas ng 10 o'clock na below 18 years old na lalabas.
Pag may mga anak kayo, mga matitigas ang ulo, lalabas ng alas 10, magulat na lang kayo, kinabukasan doon na sa kulungan yung makuha. Dadamputin na sila ng pulis. Basta, hindi sila galing sa school. Okay lang kung galing sa school. Alas 10, mayroon pa bang galing sa school niyan? Research, kunwari, no? So, basta mayroon silang patunay na galing sila sa school o galing sila sa trabaho. Halimbawa, yung trabaho na panggabi. Ano yung trabaho na panggabi na yung tumatawag-tawag sila? Anong tawag nun? Call center. Ayan. So, mayroon silang patunay. Hindi sila makulong. So, bawal na po yon. At bawal na rin yung mag-video kay after 10 o'clock. Baka pagdating ng panahon, mayroon nang tatawag, Sir, mayroong maingay dito. Yung pala, nag-overnight. Itawag na tayo, darating yung pulis dyan. Sabihin, Brad, alas 10 na, patulogin na naman ninyo yung inyong mga kapitbahay. So, mayroon tayong adjustment. Mag-umpisa na tayo ng alas 4 ng hapon para matapos tayo alas 9. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi pwede naman tayong itawag din kasi hindi sila makatulog. So lahat ng mga video kay lahat ng mga ingay-ingay, bawal na yon. Tapos yung mga apo nyo na lumalabas paggabi, bawal na rin. Yung mga gang, mga grupo-grupo ng kabataan na nagra-riot gabi, damputin na yan ng mga pulis lahat. Para tumino nga. Amen? Amen. Mabuti nga, damputin eh. Nung previous na mga administration, talagang pag makita ka sa kalsadang pasiga-siga ka dyan at nagdodroga ka, may kalalagyan ka. Walang kaso-kaso yon. Dadaanan ka lang ng riding in tandem. Pag nasa listahan ka, bulagta ka dyan. So, mabuti nga ngayon. Binigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Kulong mo na. Imposible namang hindi magsisi sa kulungan yan. Tapos, nandoon tayo, di ba? May bustali tayo sa kulungan. Bautismuhan natin sila lahat. Lahat na mahuli ng pulis, bautismuhan natin. Yun ang rule natin eh. Tayo ay mga ngaral ng Diyos, minamahal. No? So, ayaw nilang magsidalo, bigyan mo ng leaflets. Pagdating sa kulungan, diba? Hindi sila makalabas pag hindi magpuri, di ba? Paglalabas sila, dapat mag-join sila sa puri. Pag hindi sila mag-join sa puri, sa loob lang sila ng kulungan. Sino naman ang preso na ayaw makalabas, puri-puri sila doon, palakpak-palakpak, hanggang mapamahal niya ang mahal na Pinoon, mapaibig. Kailan bang bautismo? Magpabautismo ako? Pabautismo na. Every time na mayroon tayong gawain doon, tayo lang ang nagagawain doon na halos lahat na silda bukas. Palakpakan natin mahal na Pinoon, minamahal. Galatia 2:20 at Efeso 4:22-24, huling mga talata. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa aklat Galatia 2:20. Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Ilocano version. Dito po sa Galatia 2 ang talatay 20. Sa Ilocano version. Nailansak na ikuyog kan Kristo, ket saan asyak ti agbiagin no diket ni Kristo, ti agbiag kanyak, ket ti biag pagbiag ko, ita tilasag, pagbiag ko gapu iti pamati ti anak ti Diyos, isuan nagayat kanyak, ket inyawat na ti bagina gapu kanyak. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Kanina binasa po natin ang Roma 12:2.
Ang bersikulong ito, minamahal, ay nag-encourage to resist worldly influences. Sabi, not conform to this world. Experience transformation through spiritual renewal. Yung binasa naman natin ng Galatia 2:20, believers, identification with Christ's death, Christ living through the believer, shift from self-led life to Christ-led life. So ang buhay natin na dati ay tayo pong nasusunod, ngayon po ay si Kristo na ang masusunod. Amen? Amen? So, sa Efeso 4:22 hanggang 24, huling mga talata. Hallelujah, praise the Lord. Ito po sa banal na aklat ng Efeso 4, versikulo 22 Hanggang 24. hanggang 24. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Sa 24 Dito po sa taga-Efeso 4:22. hanggang 24. 24. Ikatay nyo kumati may papan iti napalabes a panagbibiyagyo. Di tao alakay nga agrupo sa maitunos kadagiti derep ang mga lilaw. Ket mapabarukay kumati espiritu ti isipyo. Ket makawisangkay kumati tao abaro nga naparswa ang maitunos iti Diyos iti kinalinteg ken kinasanto ti kinapudno. Amen. Poting, sabi dito minamahal sa 22 hanggang 24, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. So hindi lang po yung mga sinasabing mga politiko, mga lawmakers, o sino mang mga opisyales ang corrupt. Lahat po minamahal na lumalakad sa kasamaan ay corrupt. Amen. Amen. Yung mga lasenggero, yung mga drug addict, yung mga babaero, lahat yan. Sabi po dito, that ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man. So yung old man, kumbaga hubarin, and then put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So diyan pa po minamahal, ramdaman natin yung tinatawag na panggobernong espiritual. Amen. O di ba yan ang prayer ng ating kagalang-galang at minamahal na propeta? Di ba sabi niya, magkaroon ng spiritual government. So bago mag-take over ang tinatawag na spiritual government, na-establish na po yun. Kaya lang yung establishment niya, spiritual nga eh. Hindi siya civil government. Hindi siya nakikita. Yung panggobyerno na yan, hindi yan through election. Yan ay spiritual government. Nag-exist siya, dahan-dahan. Nagpipenetrate siya kahit saan. Ng departamento, yung spiritual government na yan. Yan din ang hangad ng mga komunista eh. Iba naman sa kanila. Satanic government naman yun. Yung komunista. Piniretreat nila, mayroon na sila sa Kongreso, mayroon na sila sa kapulisan, mayroon sila sa sundalo, mayroon sila sa Malacanang, mayroon sila sa mga mayor, mayroon silang ganun, piniretreat nila yon.
ang spiritual government ay nagpenetrate din, dahan-dahan. No? Mayroong sundalo, mayroong pulis, mayroong mga farmers, may mga businessman, o mayroon na ring mga nasa gobyerno, sa mga iba't ibang departamento, hanggang pagdating ng panahon, kumbaga, yung sinasabi nilang 80% na Christian ay totoong Christian, ma-born again, magbago, ma-renewed yung buhay, yun na yung establishment ng spiritual government. Mararamdaman na yon. Amen. At doon na rin mag-umpisa na aangat ang ekonomiya ng bansa dahil wala na pong mga magnanakaw at korap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil yung mga magnanakaw at korap ay ilalagay na sa kulungan. Or kung maaprobahan nila yung kanilang sinasabing firing squad, i-firing squad. Katulad sa, anong bansa ba na pinapatay ang korap? Bitay. South Korea, di ba? Ganon din sa Japan. Iba naman sa Japan, naghaharakiri sila doon. So, may mga bansa na ganon yung mga korap, binibitay. No? So, marahas ngayon, minamahal. Mayroon naman sanang paraan. Hindi marahas. Lumuhod lang sila at magpakumbaba sa Diyos, magsisi. Amen? Kung mayroon silang mga nanakaw, di isauli nila, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So kung ma-born again na kasi ang lahat, pati mga businessman na pag magnegosyo kahit old stock, itago dahil maghanap ng yung i-hoard ba? I-hoard. Dahil i-timing nila na wala ng supply, labas nila. Nakumpra nila ng tag 30 ang litro, ibinta ng 130. O, di ba? Corrupt yun yung mga ganon. Yung mga bigas, tago mo na sa budiga. Nabili nila ng, sabihin natin, pwede mong ibinta ng 40 pesos. Tapos itago yon para magka-shortage. Tapos ibinta nila ng 80. No? Laking kita. Yan yung mga taong kailangang magbago. Amen. So nakakahiya na tayo po ay pinagyabang natin ang Pilipinas, majority Christian. Nung nagpakilala kami sa Zambia, sabi ng may-ari ng lodge, what country you came from? Philippines. Oh, Philippines. Almost all are Christians. Sabi nung may-ari ng Oh, I'm proud of the Philippines. Almost all are Christians there in the Philippines. Sabi nung may-ari ng lodge, nagpa-pre-over yun. Catholic siya. Almost all Christians. Ang nabanggit pa ganyan, 90%. Kaya lang, paano nangyari yun? 90% Christian ng Philippines, number 1 corrupt sa buong mundo. Hindi pa nga totoo, minumahal. Sa pangalan pa lang. So, pag magsama na yung pangalan, name at yung pangalan at yung gawa, ayun, totoo ng Christian yun. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po ibig sabihin na gagawa ka ng mabuti para maging Christian ka. No. Kasi ang pagiging Christian ay, yan po ay biyaya ng Diyos. Pag wala na mag-Christian ka na, gagawa ka na ng mabuti. Dahil yun na yun, Christian ka na eh. Ha? Iba naman yung gagawa ng mabuti para maligtas ka. Iba naman yung ligtas ka na, yun ang dahilan na gumagawa ka ng mabuti. So sabi ng Biblia, ang malapinon ay nagdaragdag ng mga niligtas niya araw-araw. Amen? Huling talata. Acts chapter 2 verse 47. 2:47. Hindi po nagdagdag ang malapinon para ililigtas
Ang niragdag ng malapinoon, yung mga niligtas niya. Araw-araw. 2:47 ng mga gawa. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 47. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Na nangagpupuri sa Diyos, nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at itinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Yaong mga nangaliligtas. Ate pong basahin sa Ilocano. Dagiti aramid, dos ang talatay 47 sa Ilocano version. Nga itantan okda ti Diyos ket pinadayawan da ida dagiti amin nga umili ket ti Apo inayon na idi kadakwada nga inaldaw dagiti naisal salakan. Amen. Praise God, praising God, and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So sabi dito, praising God daily, and having favor with all the people, and the Lord added to the church yung mga niligtas niya. So saan ba kayo nakakita ng nagpupuri sa Diyos araw-araw? Ngayon. Ganun ang ginagawa ng mga apostol noon eh. Araw-araw nagpupuri sa Diyos. Saan ba kayo makakita ng iglesia na nagpupuri sa Diyos araw-araw doon sa bahay-sambahan? Di ba sa Jesus Miracle Crusade lang? Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. So yan ang legacy ng ating beloved parents in the Lord. Ibinigay na karunungan ng Diyos sa kanila para sa paghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. So tayo po ang bunga. Oh? Kahit saan tayo napupunta, ginagalang ang gawain ng malapinoon. Kahit sa kampo ng NPA, bawal sa kanila, hindi sila niniwala sa Diyos eh. Pag nalaman niya Jesus Miracle Crusade at nabasa sa leaflets, Evangelist Wildy Almeida. Oh, kilala namin to. Nasa Quezon City to. Mga bata pa kami noon. Nagrarally kami noon. Oh, lumalaban to sa komunismo. Kasi matanda na sila. Nasa bundok. Mga kumandir ng iba. Totoo ito. Gumagaling ang mga sakit dito. Nagbabago ang buhay ng mga tao dito. Tingnan mo. Nung kabataan pa nila, talagang mapusok sila. Kahit nagkursada sa Maynila, hindi na naniniwala. Akyat sa bundok. So, nakapagsisi doon. Ang hirap naman itong galing ng UP, galing ng mga sikat na universidad, napunta sa bundok. Parang taong bundok na rin sila. Iniwanan na sila doon. May mga sakit na. Hindi na sila pinapansin ng mga tao. Naglaylo lang sila doon. Napuntahan, naabot pa rin. At sila ngayon ay kasama na nating naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ganun ang prayer ng man of God. Na penetrate kahit sa kalagitnaan ng kabundukan. Kahit sa dako ng sulo. Yung hindi inaapakan ng Christian doon. Pero umapak ang totoong Christian. Sabi ng mga Abu Sayyaf, ngayon lang kami nakakita ng totoong Christian. Amen. Dahil ang kanilang nakikitang Christian kasi nangangagaw ng lupa, nagsasabong, nambababae, naglalasing, pumapatay. Pero ang grupo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kakaiba. Sabi ng mga Abu Sayyaf, mayroon pa palang totoong Christian. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At anong sabi ng mga Abu Sayyaf? Wala kaming ibang masabi kay Pastor Almeida. Siya ay bayani ng Christian at Muslim. O, tingnan mo. Dahil nakita nila na hindi naman kilala ang Abu Sayyaf.
Hindi naman kamag-anak ni Malapastor. Pero pumasok ang Malapastor doon. Nag-ayuno siya ng mahabang ayuno bago siya pumasok. At pagdating sa loob, ganun ang kanyang ginagawa. 3 months, walang kain, araw at gabi, konting tubig lang, buhay. Sino makakagawa nun? Wala. Amen? So, ang kanyang panalangin, kahit banggitin yung kanyang pangalan, alam na ng mga Pilipino, malaala na kaagad. No? Mag-pray ka, kulang ka ng prayer, mabangga na yung sasakyan mo, tatalon ka na sa bangin, mabanggit mo lang yung prayer ng mahal na pastor. Pagdating sa langit, minamahal, marinig ka ng malapin nun, alam niya na yung binanggit mo na tao ay isang man of God, a prophet of God, man of prayer, and a man of fasting. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, yan ang gustong tanggalin ni Satanas sa isip ng bawat isa sa atin. Na huwag na nating alalahanin ang nagpapagal sa atin. Dahil pag once na tinanggal mo na yon, parang nagsarili ka na. Para kang sundalong nag-awol, umalis sa armed forces at solo-solo mong puntahan ang kampo ng NP at makipagbakbakan ka sa kalaban. Wala kang support. Pag manatili ka dyan sa armed forces at ikaw ay magipit doon, mayroong helicopter darating, mayroong tropa na darating, mag-rescue sa'yo. Di ba? May tutulong sa'yo. So, manatili tayo sa iglesia na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Totoong hinirang ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi Ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat Ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Dakila kang tunay, nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking iaalay ang paburit masama. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Lord Jesus, hallelujah. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo na nagbigay ng upang ika'y paglingkuran. Nilingap mo ang Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang
iniligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking ialay ang paborit pasamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Sa landas na tatakin ko, Lord of Jesus, hallelujah. Panginoon, nawa ko'y samahan mo. Panginoon, sadyang kahimuti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya ialay ang paborit pasamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti na. Hallelujah. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Iaalay ang paborit pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa ating mga viewers, mayroon po kayong kasama dyan nanood, anak ninyo, apo, hallelujah, mga magulang, kamag-anak, kasama sa trabaho, saan man kayo nanood ngayon, minamahal, na hindi pa isinuko ang buhay sa mahal na Panginoon, gabayan po nyo minamahal, i-assess po nyo. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya na makukuha sa pakikinig at pakinig sa salita ng Diyos. Roma 10:17. Pangalawa, pagsisisi. Mga Gawa 3:19. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Mateo 3:11. Sumunod sa panalangin ito, bagitin po nyo taos puso. Ang panalangin ito, panalangin sa pagsisisi. Malapay ng Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Malapay patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari na aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa katan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa malapinon bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Iligtas mo sila 10 ang kanilang mga sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Ilagay po ka ng kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po'y makiisang manalangin, minamahal. Ano po yung mga pangailangan? O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Pisos. Minsan pa malapinoon. Humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawa, nabanggit may mga labi na hindi kaya ayas yung balarapan, patawarin mo bawat isa. Hallelujah! Sa panalangin ng iyong nilagisan, propeta sa uling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilson Meda, aking sinasaway na magawa ng kaaway. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, minamahal. Bilang pasalamat sa Malapinoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay at
tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw ang makapangyarihang salita, ang Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At akin na pong ibigay pagkatao sa ating po